Ano nga ba ang pinakamakapangyarihang sandata, bagay, relics o kayamanan sa Hunter x Hunter? Maraming mga kagamitang ipinakita sa kwento mga idol na pinapalakas ng Nen o ng kakaibang kapangyarihan. Meron ang mga sandata na kayang pumaslang ng kahit na sino sa isang iglap. Meron din namang mga gamit na kayang magpalakas sa isang individual. At meron ang kagamitan sa kwento na nagkakaloob ng kakaibang kapangyarihan sa mga gumagamit. Ang mga sandata o bagay na ito ay maaari nating tawaging Nen weapons o Nen objects mga idol dahil sa kasalukuyan, sa Nen lamang umiikot ang power system ng istorya at ang kapangyarihang ito ang palaging pinagkukuhaan ng lakas ng kahit na anong kagamitan sa kwento. Para mas maintindihan nyo, pinagsama-sama ko ang 10 Nen objects ng istorya at iniranggo ko sila base sa benepisyong nakapaloob sa mga kagamitan. Ipapaliwanag ko sa inyo mga idol kung bakit sila napasok sa ating mga listahan at kung anong kapangyarihan na nakapaloob sa top 10 Nen weapons at Nen objects ng Hunter x Hunter. Top 10. Ben's Knives. Maaaring tandaan nyo pa ang Ben's Knives mga idol. Ito ang tawag sa kutsilyong nakita nila Gon sa Bulls Market noong naghahanap sila ng mga kagamitang pwedeng ibenta ng mas mahal. Nakatambak lamang ang kutsilyo sa palengke pero hindi alam ng mga nagbibenta nito ang tunay na halaga ng Ben's Knife at ang kapangyarihang bumabalot sa kutsilyo. Ang mga Ben's Knives idol ay likha ng isang blacksmith at serial killer na nagngangalang Benny Dillon. Ayon sa kwento, sa tuwing pumapatay si Benny ng isang tao, ginagawa niyang inspirasyon ng sigaw at reaksyon ng kanyang mga biktima para makapagpanday ng isang bagong kutsilyo. Pagkatapos nito ay ibinebenta ni Benny ang likha sa kanyang tindahan kasama ang mga pangkaraniwang kutsilyo. Sa kabuuan, merong 288 na piraso ng Ben's Knife. Kasing dami ito ng mga biktima ni Benny Dillon. Ang matinding kasamaan at ang kawalan ng awa ni Benny sa kanyang mga biktima ang maaaring rason kung bakit nabuksan niya ang kanyang mga kakayahan sa paggamit ng Nen at nailagay niya ang kanyang aura sa bawat piraso ng Ben's Knife. Naging dahilan upang ang ilan sa mga ito ay maging mas nakamamatay. Matatandaan natin mga idol na Ben's Knife ang ginamit ng leader ng Phantom Troop na si Chrollo sa laban nito sa mag-amang assassins na sila Zeno at Silva. Dahil sobrang epektibong sandata ang kutsilyo, nagawa nito na mahiwa ang balat ng isang batikang mamamaslang kagaya ni Silva na merong katawang hinubog ng pagkasanay nito bilang isang Zoldyck. Higit pa dito, ang Ben's Knife din na ginamit ni Chrollo ay nagkaroon ng kakayahang maglagay ng matinding lason sa mga taong mahihiwa nito. Kaya kahit 0.1 mg lamang ng lasong ito ay kaya na magparelisa ng isang balyena. Epektong nagdulot para pasiritin agad ni Silva ang lasong meron sa kanyang sugat at talian agad ang kanyang braso upang makasiguradong hindi maaapektuhan ng lason. Tandaan, ang mga Zoldyck ay immune sa iba't ibang klase ng lason. Pero kahit ang kagaya ni Silva ay nag-ingat at itinaas ang depensa dahil sa panganib na meron ang Ben's Knife. Top 9. Hermit Scroll. Maaaring nakalimutan nyo na ang Hermit Scroll mga idol. Ito ang bagay na pinapangarap hanapin ng ninja na si Hanzo dahil naglalaman ito ng kaalaman at kasanayang kailangan para maging isang magaling na ninja. Ayon kay Hanzo, nakatago ang Hermit Scroll sa bansa na hindi pwedeng pasukin basta-basta ng mga pangkaraniwang tao. Kaya sinikap ni Hanzo na maging hunter upang magkaroon ng pribilehiyo na makapasok sa bansa at mahanap ang Hermit Scroll. Naniniwala ako mga idol na gawa din sa Nen ang Hermit Scroll bilang tinatawag din ng kasulatan na Book of the Strongest Ninja. At dahil sa Nen lamang naman umiikot ang power system ng mga pinakamalalakas na karakter sa istorya, sigurado ako na Nen din ang ginagamit ng mga strongest ninja. Hindi sinabi sa kwento mga idol kung nagtagumpay ba si Hanzo na makuha ang Hermit Scroll. Pero ngayong nagbabalik siya sa kasulukuyang arc ng istorya, maaaring sabihin ni Hanzo kung natagpuan niya ba ang Hermit Scroll at hindi malayong mangyari na ibunyag niya na ang kanyang mga Nen abilities ay nalikha sa tulong ng Hermit Scroll. Top 8. Crazy Slots. Hindi mawawala sa listahan ng mga pinakamalakas na Nen weapons ang Nen ability na may kapangyarihan makapaglabas ng mga kapakip-pakinabang narama sa kwento. Ito ang Crazy Slots na pagmamayari ng hunter na si Kite. Ang Crazy Slots ay isang clown na Nen beast na mayroong ruleta sa bibig at umiikot sa mga numero mula 1 hanggang 9. Ang bawat numero ay kumakatawan sa isang klase ng sandata na pinapalabas ng Crazy Slot sa oras na tumigil ito sa isang numero. Halimbawa, kung huminto sa number 2 ang Crazy Slots, makukuha ni Kite ang isang mahabang karit. Kung sa number 3 naman, makakagamit siya ng isang maso. At kung sa number 4 tumigil ang Crazy Slots, lalabas ang isang mahabang baril. Ang bawat Nen weapons na ito mga idol ay may kanya-kanyang kakayahan.
katulad ng Karit na may kapangyarihang makapagbitaw ng paghiwa sa paligid ni Kite na sa sobrang lakas ay kayang humati sa kanilang mga kalaban. Tinatawag ang abilidad bilang Silent Waltz. Bukod dito, sinabi ni Jing Freaks o ang Nen Master ni Kite na mayroong sandata ang hunter na lumalabas sa pagkakataong ayaw ni Kite mamatay. Pinaniniwalaan na ang abilidad na ito ay nasa masong inilabas ni Kite sa laban nila ni Neferpitu sapagkat muling nabuhay ang hunter matapos siyang paslangin ng Royal Guard. Sa ngayon mga idol, 3 pa lamang ang numero o sandatang na ipapakita ni Kite mula sa kanyang crazy slots. Ganun pa man, dahil muli siyang nabuhay, malaki ang posibilidad na makikita pa muli natin si Kite at ang iba niya pang Nen weapons. Top 7. Nen Needles. Ang mga karayom ay hindi natin kadalasang nakikita na ginagamit bilang sandata, pero sa tulong ng Nen na Illumi Zoldyck, nagagawa niyang nakamamatay ang mga karayom. Sa oras na itinarak na Illumi ang kanyang mga karayom sa ulo ng kanyang mga biktima, nakokontrol ng binatang assassin ang utak ng mga ito at napapasailalim niya sa kanyang kapangyarihang magmanipula ng tao. Ang mga biktimang nakatanggap ng isang karayom sa kanilang ulo ay nauutusan ni Illumi na gumawa ng mas madadaling misyon o aksyon. Halimbawa dyan ang pagtulong sa kanya sa pagkapaglaban. Susubukan ng mga taong ito na sundin si Illumi hanggang sa tuluyan silang mamatay sa pagtapos ng kagustuhan ng binatang assassin. Kung sakaling matanggal ang karayom at maswerte silang nakaligtas mula sa pinsala, maaaring maging baldado na sila habang buhay. Pero ang pangyayaring ito ay posible lamang kung 1 o 2 karayom ang nilagay ni Illumi sa kanilang ulo, sapagkat kapag tinadtad ng binatang assassin o maraming karayom ang inilagay niya sa kanyang mga kalaban, sigurado ang magiging kamatayan ng mga ito. Ganun pa man, mas magiging kapakipakinabang sila para kay Illumi sapagkat kasing dami ng karayom na meron sila sa kanilang ulo ang mga aksyong pwede nilang sundin para kay Illumi. Halimbawa dyan ang pagkasalita, pagmamaneho at maging pagpapatawakal kasama ang mga kalaban ni Illumi. Maliban sa mga karayom na ginagamit para makontrol ang isipan ng ibang tao, may karayom din si Illumi na inaasahan naman niya bilang sandata para manipulahin ang emosyon ng kahit na sino, kabilang ang kapatid niyang si Killua. Noong bata pa lamang ang ating bida, nilagyan siya ni Illumi ng karayom sa kanyang utak na palihim na nagmamanipula sa kanya. Nangyayari ito sa tuwing humaharap si Killua sa mga kalabang hindi niya siguradong matatalo. Nakakaramdam siya ng matinding takot na kumukumbinsi sa kanyang tumakas kaya minsan sumusuko na lamang si Killua sa mga labang ito o tumatakbo siya para iligtas ang kanyang sarili. Sa sobrang angas at tindi ng karayom na ito mga idol, nakakadama si Killua ng matinding sakit ng ulo sa tuwing pinaglalabanan niya ang kanyang emosyon. At kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal sa kaibigan na si Gon, hindi maaalis ng bata ang karayom na ginamit ni Illumi bilang kanyang Nen weapon. Top 6. Bandit Secret. Hindi ginagamit ng libro bilang armas, maliban na lamang kung gamitin mo itong panghampas. Pero sa tulong ng Nen, lahat ay posible sapagkat ang libro na tinatawag bilang Bandit Secret ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa kwento. Ito ang librong napapalabas ng leader ng Phantom Troop na si Chrollo sa tuwing ginagamit niya ang kanyang Nen ability na Skill Hunter. Ang Bandit Secret mga idol ay naging makapangyarihan dahil dito lamang naman itinatago o inilalagay ni Chrollo ang lahat ng mga Nen abilities na kanyang ninakaw mula sa ibang tao. Sa oras na masunod ang lahat ng kondisyong kinakailangan ng Skill Hunter, maitatago ni Chrollo sa isa sa mga pahina ng Bandit Secret ang nanakaw niyang Nen ability. Ang mga kakayahang ito ay magagamit muli ng pinuno ng spiders kung bubuksan niya ang Bandit Secret at hahawakan niya ang pahina ng abilidad na gusto niyang gamitin. Sa madaling salita, naging sobrang nakakatakot ang libro ni Chrollo dahil naglalaman nito ng iba't ibang abilidad na maaari niyang gamitin para tapusin ng kahit na sino. Kabilang sa mga Nen abilities na ito ang Fan Cloth o ang telang napapakinabangan para paliitin ng kahit na anong bagay. Ang The Sunny Moon, isang abilidad na ginagawang buhay na bomba ang mga taong malalagyan ng marka ni Chrollo. At ang isa pang Nen ability ay ang Enderfish, ang dalawang isdang kumakain ng katawan ng tao sa loob ng isang nakasaradong silid. Maliban dito, may abilidad din ng Bandit Secret na nagkakaloob kay Chrollo ng dalawang marka sa kanyang palad na pwede niya gamitin para gayahin ang hitsura ng ibang tao. Meron din kakayahan ng libro na magpahiram kay Chrollo ng isang cellphone na pwede niyang gamitin para tawagan ng taong kanyang hinahanap. At may kapangyarihan din ng Bandit Secret na maglabas ng isang pantatak o pangmarka na pwedeng ilagay ni Chrollo sa noo ng mga puppet para utusan ng mga ito. Hindi pa naipapakita ni Chrollo ang lahat ng mga Nen abilities na nasa loob ng Bandit Secret at may plano pa siyang dagdagan nito ng isa pang sobrang makapangyarihang Nen ability. Pero bago ito mangyari, kinakailangan muna daw ng leader ng Phantom Troop na i-upgrade ang Bandit Secret.
Kapag nagtagumpay si Chrollo na mas palakasin ng kanyang libro at manakaw ang makapangyarihang abilidad na kanyang tinatarget, baka hindi lamang sa number 6 mapunta ang bandit secret, baka maungusan pa nito ang mga non-weapons na nasa taas ng ating listahan. Top 5. Kurapika's Chains. Ang napunta sa ikalimang pwesto ng ating listahan ay ang non-weapon na pagmamayari ng ating bida na si Kurapika. Ito ang kanyang mga kadena. Ang kakayahang ito mga idol ay resulta ng pagiging conjurer ni Kurapika at dahil na din sa kagustuhan niyang ubusin ng mga miyembro ng Phantom Troop para ipagiganti ang kamatayan ng kanyang angkan. May 5 klaseng kadena si Kurapika na matatagpuan sa bawat daliri ng kanyang kanang kamay. Nasa kanyang palasingsingan ng kadenang tinatawag na dowsing chain. Ginagamit ito ni Kurapika sa paghahanap ng lokasyon ng isang tao sa mapa. Pag alam kung nagsisinungaling ang taong nasa harapan niya, at ang dowsing chain din ang inaasahan ni Kurapika bilang pangunahing sandata dahil pwede itong ipanghampas na parang latigo. Ang nasa hinlalaki naman ng hunter ay ang holy chain. Ito ang kadenang may kakayahang magpagaling ng mga sugat. Sa hintuturo makikita ang steel chain. Ito ang kadenang nagagamit para mangagaw ng abilidad ng iba. Nasa gitnang daliri naman ang chain jail. Ito ang kadenang nagpupwersa sa target ng Kurapika na pumasok sa estado ng Zetsu para hindi sila makagamit ng Nen. Pero ang kadenang ito ay maaari lamang gamitin sa mga miyembro ng Spiders bilang pagsunod sa kondisyong meron ng Nen ability ni Kurapika. Ang huli at ang kadenang matatagpuan sa hinliliit ng ating bida ay ang Judgment Chain. Ito ang kadenang na ibabalot ni Kurapika sa puso ng kanyang mga kalaban upang pasunurin ng mga ito sa kanyang kagustuhan. Ang kung sino mang nalagyan ng Judgment Chain na lalabag sa utos ni Kurapika ay mamamatay dulot ng pagdurog ng kadena sa kanilang mga puso. Ang Judgment Chain mga idol ay maaari lamang maasahan ni Kurapika sa tuwing ginagamit niya ang kanyang mga pulang mata. Sapagkat sa estadong ito, mula sa pagiging conjurer, si Kurapika ay nagiging isang specialist at nagkakaroon ng bagong Nen ability na may pangalang Emperor Time. Ang abilidad na ito mga idol ay nagpapahintulot kay Kurapika na magamit ang 100% lakas at kasanayan ng lahat ng kategorya ng Nen. Nagdudulot para mas lalong lumakas ang kanyang bawat kadena. Ibig sabihin mga idol, habang gamit ang Emperor Time, nagkakaroon si Kurapika ng dami ng aura na meron ng mga enhancers. Katangiang lalong nagpapatindi ng kakayahan ng Holy Chain para magpagaling hindi lamang ng mga sugat, pati na rin ng mga mas malalang pinsala. Nabiyayaan din si Kurapika ng galing sa pagkontrol ng mga bagay ng mga manipulator, kaya walang hirap na napapakilos ng hunter ang kanyang chain jail na parang parte ito ng kanyang katawan. At higit sa lahat, dahil sa Emperor Time, nagigamit ni Kurapika ang kakaibang kakayahan ng mga specialist, nagresulta para mapakinabangan niya ng maayos sa mga Nen abilities na inaagaw ng kanyang steel chain. Ang 5 kadena ni Kurapika ay isa sa pinakamaangas na sandata hindi lamang sa Hunter x Hunter, kundi pati na rin sa mundo ng anime. Kaya nakakasabik makita kung paano pa ito gagamitin ni Kurapika sa mga susunod na parte ng istorya. Top 4. Journey to the New World. Ang kaalaman at impormasyon ay maaaring gamitin bilang sandata. Ito ang kayang maibigay ng Journey to the New World sa kahit na sinong gustong maglakbay sa Dark Continent. Ang Journey to the New World mga idol ay isang journal na nalikha ng manlalakbay na si Don Fricks 300 taon nang nakakalipas. Naglalaman ng journal na ito ng mahalagang impormasyon ukol sa Dark Continent, katulad ng kung paano magpunta sa lugar, kung ano ang mga kayamanan na nakatago dito, at kung gaano kapanganib ang mga nilalang na nabubuhay sa Dark Continent. Ang mga impormasyong ito ay napakahalaga mga idol sapagkat parang nagbibigay ito ng maaasahang manual o instruction sa mga manlalakbay. Halimbawa, sinasabi sa Journey to the New World ang kakayahan ng 5 banta na matatagpuan sa Dark Continent. Magagamit ng kahit na sino ang impormasyong ito para iwasan o harapin ng may pag-iingat ang anumang banta. Dahil kapag nagkamali sila ng aksyon kontra sa mga ito, maaaring hindi lamang sila ang mapaslang ng calamity, posible ding madamay ang buong mundo. Bukod dito, ang mga taong nakabasa din ng Journey to the New World ay alam ang sekreto ng mga kayamanang makikita sa Dark Continent at ang paraan kung paano ito kuhain. Isipin nyo mga idol, paano kung sa maling tao mapunta ang kayaman na makakapagpahaba ng buhay o ang kayaman na kaya magpagaling ng kahit na anong sakit. Pwedeng gamitin ito ng kahit na sino para sa kanilang pansariling layunin. Pangyayaring naging posible dahil sa kaalamang makukuha sa Journey to the New World. Top 3. Grid Island Cards. Ang walang dudang kabilang sa mga pinakamakapangyarihang sandata o bagay sa Hunter x Hunter mga idol ay ang mga Grid Island Cards. Partikular, ang mga cards na kabilang sa 100 specified slot cards.
Ang mga cards na ito mga idol ay pwedeng pagpilian at maisama sa 3 cards na may lalabas mo mula sa Grid Island sa oras na maklear mo ang game at manalo ka sa laro. Kapag nagawa mo ito, tiyak na sobra ka magiging makapangyarihan. Isipin nyo mga idol, kung gusto mo magkaroon ng hindi maubos-ubos na yaman, maaari kang gumamit ng Gold Dust Girl card o ang babaeng naglalaglag ng 500 gramo ng ginto mula sa kanyang katawan. Halos ganito din ang Pearl Locust card, isang insektong may mga perlas sa tiyan. At syempre, ang Millennium Butterfly card, ang parang makapagbibigay ng kaginhawaan sa buhay mo at ng pamilya mo sa loob ng maraming henerasyon. Maaari ka ding pumili mga idol ang mga card na pwedeng magligtas sa'yo kung nanganganib ang buhay mo. Halimbawa dyan ang card na kaya magpasa ng kamalasan o trahedya mo patungo sa ibang tao. Ito ang Night Jade. Meron ding card na pwedeng magsigurado na hindi ka matatagpuan ng mga kalaban mo. Ito ang Connection Severing Scissors. At kung nakakuha ka ng matinding pinsala o nag-aagaw buhay ka na, pwede mong gamitin ang Angel's Breath card na pwedeng magpagaling sa'yo. Ang mga ito idol ay sample lamang ng mga kapangyarihang nakapaloob sa mga cards ng Grid Island. Sa katunayan, ang mga binanggit ko ay hindi ang mga pinaka-espesyal na card sa game. Dahil kung gagamitin mo lamang naman ding sandata ang card para sa iyong pansariling layunin, pwede mo nang piliin ang card 000 o ang Ruler's Blessing na magbibigay sa iyo ng isang buong kaharian kasama ang 10,000 mamamayan nito na susunod sa kahit na anong ipag-uutos mo. Pwede mong gisingin ang kakayahan sa paggamit ng mga taong ito para gamitin sila bilang mga sundalo o sandata upang makuha mo ang mas malaking layunin sa mundo. Top 2. Sonata of Darkness. Isa sa pinakamisteryoso pero siguradong isa din sa pinakamakapangyarihang bagay sa Hunter x Hunter ay ang Sonata of Darkness. Ito mga idol ay mga piyesa ng musika na pinapaniwalaang nilikha mismo ni Satanas. Meron daw 4 na parte ang Sonata of Darkness. Ito ang piano, harp, violin at ang flute. Ayon kay Melody, ang kung sino mang tutugtog o mapapakinggan ng mga piyesang ito ay makakaranas ng kakilakilabot na sumpa. Ito ang rason mga idol kaya noong tinugtog ng kaibigan ni Melody ang parte ng flute, agad na namatay ang kaibigan ng Hunter. Samantalang sa Melody na napakinggan lamang ang musika ay nagbago ang anyo patungo sa melody na nakikita natin ngayon. Meron pang itinatagong anyo ang Hunter sa loob ng kanyang kasuotan na resulta din ng Sonata of Darkness. Hindi ito lubusang ipinakita sa kwento, pero sapat na ang reaksyon ni Kurapika para makuha natin na sobrang nakakakilabot ang epekto ng Sonata of Darkness kay Melody. Ang malaking pagbabagong naganap sa katawan at anyo ni Melody ay nasamahan naman ng isang kapakipakinabang na kakayahan. Ito ang napakalakas na pandinig ng Hunter na sa sobrang lakas, naririnig niya maging ang pagtibok ng puso ng mga taong nasa kanyang paligid. Ganunpaman, sinabi ni Melody na handa siyang baliwalain ang kakayahang ito, makabalik lamang siya sa kung ano siya dati. Sa ngayon mga idol, hindi pa muling tinatalakay ng kwento ang Sonata of Darkness. Pero may posibilidad na balikan muli ito ng istorya, lalo pati pinangako ni Melody na hahanapin niya ang lahat ng pyesa upang sirain ito ng tuluyan at hindi magamit ng kahit na sino bilang sandata para magpalaganap ng kasamaan. Top 1. Kakin Treasures. Ang napunta sa unang pwesto ng ating listahan ng mga idol ay walang iba kundi ang mga national treasures ng bansang Kakin. Ito ang Seed Urn, ang Lotus Anchorite, at ang Sword of the Good Omens. Ang 3 national treasures ng Kakin ay may kanya-kanyang kapangyarihan na konektado sa tradisyon ng pagpili ng hari ng bansang Kakin na tinatawag bilang Succession Contest. Ang unang kayamanan na nakita natin ay ang Seed Urn. Ito mga idol ay ang bangang nalikha ng unang hari ng Kakin sa pamamagitan ng Nen. Sa tuwing pipili na muli ng bagong hari ang royal family, gagamitin nila ang Seed Urn upang kumpirmahin ang karapatan ng isang prinsipe na manahin ang trono. Isinasagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpatak ng dugo ng prinsipe sa loob ng banga at paglalagay ng kanyang kamay sa loob ng bibig ng mukhang nakaukit sa Seed Urn. Kapag napagtagumpayan ng prinsipe ang kanyang karapatan sa trono, lalabas ang isang babaeng Nen Beast mula sa banga at magpapakain ito ng isang maliit na binhi sa bibig ng prinsipe. Pangyayaring magkakalob sa bawat prinsipe ng Guardian Spirit Beast o mga halimaw na magiging katulong nila para manalo sa Succession Contest. Ang mga Guardian Spirit Beast mga idol ang patunay sa kapangyarihang meron ng mga national treasures ng Kakin. Dahil bukod sa may kanya-kanyang kakayahan ng mga Guardian Spirit Beast, ginagawa din ito ang lahat upang protektahan ang binabantayan nilang prinsipe. Ang ikalawang kayamanan mga idol ay tinatawag na Lotus Anchorite. Isa itong mami na nababalutan ng makapal na tela ang katawan.
nakaupo sa upuan at parang nagme-meditate. Ayon sa chapter 406, ang Lotus Anchorite ang nagbabantay at namamahala sa succession contest. Nagpapalagay ito sa atin na ang Mami ang nagsisigurado na masusunod ang tradisyon ng royal family hanggang magkaroon sila ng bagong hari. Ang Lotus Anchorite ang maaaring nagmamay-ari sa mga kamay o nilalang na humahabol sa kambal na sila Kacho at Fugetsu noong sinubukan ng mga itong tumakas sa kompetisyon. Namatay sa pangyayaring ito si Kacho, nagpapatunay kung gaano kalakas ang kapangyarihang meron ng Lotus Anchorite. Ang huli at ang ikatlong kayamanan ay tinatawag na Sword of the Good Omens. Ito ang kayamanan ng Kaki na parang isang punyal o patalim. Ipinapasa ang Sword of the Good Omens sa nanalong prinsipe ng succession contest. Kung anong kakayahan ang nakapaloob dito ay hindi pa sinasabi, pero may posibilidad na nagtatagli ito ng kakaibang kapangyarihan bilang isa itong Nen weapon. Ang tatlong national treasures ng Kakin ay pwedeng makakuha ng tigi-isang pwesto sa ating listahan bilang ito ang mga Nen weapons at objects na tumulong sa royal family at sa bansang Kakin para maging mas makapangyarihan. Pero para mapakilala ko ang iba pang Nen objects ng kwento, pinagsama-sama ko na ang tatlong Kakin treasures sa unang pwesto ng ating listahan. Ang 10 Nen weapons at Nen objects mga idol na napasok sa ating listahan ay may iba't ibang kakayahan at benepisyo. Maaari pa itong madagdagan habang umuusad ang kwento. Pero sa ngayon, naniniwala ako na ang 10 na pag-usapan natin ay ang mga pinakamakapangyarihang bagay sa Hunter x Hunter. Kung kayo ang tatanungin mga idol, alin sa 10 bagay na ito ang gusto nyong pagmayarian? I-comment nyo ito sa baba para mas mapag-usapan natin ang mga pinaka-espesyal na Nen objects at Nen weapons ng Hunter x Hunter. Ito pong aking paliwanag sa top 10 na Nen objects at Nen weapons ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong dagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. At kung gusto nyo rin naman ang iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JTV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!